Good morning everyone. Welcome to my channel again. This is RR Vlog My Life After I Lost My Only Child. My little girl, my little one, Rayleigh Jean. She's my everything, my reason, my life, and my forever. 26. My daughter passed 3 years ago. 3 years this week. Easter Sunday. Today, yung Easter Sunday is tumapat ng Thursday. Anyway, hindi madaling gunitain yung ganitong panahon. Mahirap para sa amin, kaya ang buhay namin at this time up and down, but you know, keep going lang. Just like today, I'm gonna be very busy again. Anyway, before I start, I would like to say thank you to everyone. Thank you to all my subscriber, to all katyaga na i-follow yung aking video. Maraming salamat sa inyo. Sana lagi kayong nasa mabuting kalagayan, buong mundo, kung nasaan man kayo. Marami akong mga kahit papano mga subscriber na sa iba-ibang bansa at nagpapasalamat ako sa inyo at sana lagi kayong mag-iingat, laging safe. Kasi ang buhay ngayon hindi na katulad ng dati, parang everything is like change, you know, maraming changes ngayon sa buhay, magulo, maraming trouble, maraming away-away, kaya magulo na talaga yung mundo. Anyway, today is Tuesday, so Holy Tuesday ngayon, Holy Week, pero I'm going to be very busy today, this all week, pero sa Thursday during my daughter's anniversary, I would like to, you know, stay by myself and have some quiet time. Kaya I don't mind busy. Yesterday, today, tomorrow, Friday, and then we're going to have some gathering this coming Saturday for my baby, to remind her not to celebrate because I don't want to celebrate that day. Yan ang the worst na ma-remember namin in our entire life sa mga katulad naming mga magulang. So hindi yan sa amin, we don't call it celebration. It's just to remember her, you know, to make sure that she's fine, she's okay now, she's in peace now. So anyway, I still have 15 more minutes before I start working. It's rainy day today, maulan, kaya very sad ang feeling. Wala akong tulog, I don't know, maatake yung aking insomnia. So, normal lang na yan sa buhay ko, kaya I don't wanna big deal that, but kaya lang mag-work ako all day until late, and then hindi ako nakapag-rest last night, kasi mahirap talaga, mahirap mag-rest kahit anong gawin ko. Remember mo everything, itong mga time na ito na sana, you know, change ko yung time during that sakit talaga, yung time na yun na something mangyayari sa anak mo na darating na wala kang idea na may mangyayaring masama sa kanya. Napakahirap bumalik sa ganong panahon na parang gusto mong imagine mo yung panahon na ma-change, pero alam ko naman na napaka-imposible ng gusto kong mangyari, but I'm still, you know, telling to myself, sana, you know, pero sana na lang, ganun na lang. So anyway, 3 taon na wala ang anak ko, pero parang ang feeling is kahapon lang. Napakahirap kasi nagsasuffer kami, nagtitiis kami sa mga lahat-lahat, you know. Being a parent talaga, you have to be patient ka talaga. Be patient sa lahat ng bagay. Kami, kung alam nyo lang kung gaano kahirap itong pinagdadaanan namin, para bang kasumpa-sumpa na nangyari ito sa buhay namin, at wala na ngayong anak namin, ang hirap-hirap pa, at may mga taong, you know, nagpapahirap pa imbis na, you know, maging okay na lang tayo, maging, you know, magpatawad tayo sa mga kasalanan or maling akalang kasalanan, you know. Marami kasing buhay ngayon na nasasayang dahil sa misunderstanding ng mga tao. Kaya ako, lagi kong sinasabi sa mga kapatid ko, yung maraming misunderstanding sa buhay natin. Kaya nagkakagulo ang buong pamilya dahil misunderstanding lahat. May misunderstood mo lahat.
Pero kung, darating yung panahon na ito, sasabihin mo sa sarili mo, bakit kailangan ganun pa, bakit kailangan maging complicated pa, wala namang dahilan yung mga pinagkakaguluhan. Ang dami-daming nagkakagulo ngayon ng kung aanuhin mo, titingnan mo, wala talagang kwenta. Kaya sayang, kaya para sa mga taong hindi pa dumarating ang time na katulad ng pinagdadaanan namin, try to change, try to be patient, trying to be considerate. Kasi kung hindi, parang forever mo yan regret. Minsan lang tayo dito sa mundo. Alam ko, naniniwala ako, but I'm still hoping na someday, meron nga talagang second world na we have chance to see my daughter again. But sa situation namin right now, parang everything is like impossible na may chance pa to see each other. Kasi andito na kami sa reality. Hindi kami yung tao na pinifeel good mo lang yung sarili mo just to believe na ganun ang totoong, nangyayari o kwento ng buhay. But ngayon, alam ko na ramdam ko, I'm just, hoping na meron ngang second world, na meron ngang second life, yung mga ganong bagay, parang hope na lang lahat yun. Nakikita ko na para bang napaka-imposible. Once you're gone, wala na. Kaya yung mga taong bitter, na wala na yung tao, they still, doing yung mali, papahirapan nila ang mga tao dahil nagagalit sila. Papahirapan nila yung ibang tao, paparusahan nila dahil galit sila. Hindi maganda yun. Ako ngayon, tanggap ko na ang anak ko she's in peace. Wala na siyang, yun yung sinasabi nilang wala na pag wala ka na dito sa mundo, you're in peace. Wala na yan. Kaya yung mga nagsasalita sa akin na, wag kang ganyan kasi nakikita ka niya, ganito, wala na yun. It's end. End nga ng buhay. It's end. Like pitch black na yon. Tapos na ang kwento. Kaya ako, nagpe-pretend lang ako na my daughter is still around. But I'll take it as totoo para lang ma-feel good ako. I know everything is in my brain. But in reality, talagang tinatanggi ng utak ko na wala na talaga. Talagang wala kaming inaasahan na. Pero, like I said, may hope na lang yun na sana nga totoo. Kasi wala pa naman nakapag-prove na mayroon talagang second world. Wala pa nakapag-prove na talagang darating ang panahon, magre-reunite kayo. Parang, parang ang hirap paniwalaan sa situation namin right now. But anyway, kaya nga, itong situation namin, ito yung mga time na you have to, choice mo kung anong gagawin mo for yung natitirang buhay mo dito sa mundo. Kung if you wanna change yung mga dating pagkakamali or mga nagawa mong imposible, this is the time to change everything bago ka mawala dito sa mundo. Kasi pag nawala ka na dito sa mundo, wala ka ng chance. Wala ng second chance. Wala na. Kahit isang minuto, hindi ka pwedeng mag-request na, please, can you give me another minute or, seconds just to change everything. Pero, yun na ang paniniwala ko ngayon. So, but, like I said, I am still, trying to keep my faith na may Diyos, may create. Pero hanggang doon na lang yun, tayo pa rin ang gagawa kung ano yung gusto natin gawin. At wala tayong sisisihin kundi yung sarili natin because tayo ang nag-decision sa lahat para sa sarili natin. So, anyway, hanggang dito na lang muna kasi I have to work. Parating na yung client ko, so hopefully, I don't know, parang pag iniisip ko ngayon, para bang, I don't know kung kaya kong
mag-stay until late, for my job. Kasi pagod na ako. Pagod ako. Hindi ako pagod sa trabaho ko. Pagod na pagod yung utak ko. Yung itong trabaho ko, that's nothing compare, sa pagod na nararamdaman ko, sa sakit na nararamdaman ko sa puso ko. I don't know. Parang ganun siguro talaga dahil nawalan na kami ng drive sa buhay, nawalan kami ng inspiration, nawalan kami talaga nawalan ka ng buhay. Ito pala yung time na pag nawalan ka ng anak, parang 1,000 times kang mamamatay. Paulit-ulit dahil paulit-ulit ka nasasaktan. So, ganun lang pala talaga. Pero hindi ibig sabihin mamadaliin natin yung buhay natin. Iintayin pa rin natin yung time natin. Kaya sa mga katulad namin, sa totoo lang, we're not scared to die. Kasi pagod ka na eh. Pero hindi ka pwedeng mag-give up eh. Kasi kahit mag-give up kapag hindi mo time talaga. Wala kang magagawa. Kaya try to find a way na to divert and to do something para magkaroon lang ng saysay yung buhay mo dahil ramdam na ramdam mo, tagos na tagos sa puso mo na wala ka ng saysay dito sa mundo. Wala na. Kasi pag nawalan ka ng inspiration, nawalan ka ng drive sa buhay, you don't care anything. Kaya lang, ang hirap kasing maging miserable. Just to think about na magiging miserable ka, it's so sad na mangyayari yun sa isang tao dahil meron tayong decision sa buhay na kaya nating walang imposible kung gugustuhin natin. It's all a matter of sacrifices lang talaga. Life is full of sacrifices, full of that's how I define life now, full of surprises. Yun yung it's not a promise talaga everyday. Para bang kailangan talaga nating everyday gawin nating this is, it feels like, this is your last day. Kaya gawin mo na yung magagawa mo ngayon, masakit o ano sa labag sa loob mo, kung you feel good na you think it's good for you, gawin mo na kasi tomorrow hindi mo alam kung andito ka pa, katulad na nangyari sa anak namin. Sino mag-aakala na mawawalan kami ng anak just like that, Yun yung mga time na isusumpa mo na dumating ang panahon na yun. Isusumpa mo na sana na change mo everything. Isusumpa mo na sana ginawa mong ganito. Lahat yun, napakasakit. Pero like I said, hindi naman natin kasalanan ang mga ganyang bagay because we don't have control sa mga bagay na yan. In terms of health and life, hindi natin control yan. Only God can say kung kailan at kung ano din ang darating sa yung problema at darating sa yung sakit. Hindi mo alam. Kaya sa mga taong hindi pa nangyayari mga bagay na ito, huwag kayong makasiguro dahil everything is temporary. Walang permanent dito sa mundo. Talagang yun ang nakita ko ngayon. Walang permanent. Kaya ngayon iniisip ko what I'm gonna do to my life. Itong natitira naming buhay. Kaya pero parang wala pa rin katapusan. Para bang magtitiis ka pa rin. Kasi first, financially. Financially yan eh. Kasi paano ko mabubuhay? Kaya wala kaming choice but to wait until makapag-withdraw kami ng pension namin, para mabuhay kami, para may magawa kami sa buhay namin. Kasi right now, we're working only for the bills. So, it's not worth it na talaga na we're still here, we're not happy, we're working only for the bills. Sometimes, it's not even enough yung income mo to pay your bills. So, what's the point? Kung may inspiration ka, like kung andito ang anak ko, I don't mind working like crazy. Kasi alam kong may pupuntahan lahat ng pinaghihirapan namin. But this time, nawalan ako ng energy, nawalan ako ng lahat, ng guts, ng everything para to keep going. So, I cannot wait until, we're ready to retire.
and then another chapter ng buhay. I know hindi rin guarantee kung anong mangyayari, pero working like crazy right now, it's not, it's not worth it. Money is just money. If you have enough to survive for your everyday life, I think that's the best thing you can do para mayroon pang quality yung buhay mo. Kasi pag wala ng quality ang buhay ng tao, useless ka na rin dito sa mundo. So what's the point? Kaya lang, good thing we prepare for our retirement. At least hindi naman kami, hindi naman nasayang yung pinaghirapan namin. Feeling lang namin nasayang dahil nawala nga kami ng pinakamamahal na anak. Pero para sa sarili namin, we did well para mag-survive. Pero yung achievement namin as being a parent, yun ang namatay sa amin. Napakahirap yun. At sana sa mga taong wala pang mga anak, hindi nyo maiintindihan kung ano yung mga ini-experience namin being a parent. Kasi ang parent, ang anak, ang connection niyan is like forever. Walang magka-cut off diyan. Hindi katulad ng asawa. Pwede mo silang palitan. Pwede kang mag-move forward. But as a parent, hindi pwede. Ang anak ay anak. Ang magulang ay magulang. Kaya mamahalin nyo ang magulang nyo, mamahalin nyo ang mga anak nyo, habang andito pa sa mundo kayong pareho. Kaya yun lang ang mai-advise ko sa lahat ng tao. Huwag na nating gawing complicated ang buhay. Kami naging complicated ang buhay namin because there's walang perfect eh. Kahit gawin mo, walang perfect. Just do whatever you can do it, At walang sisihan, walang dapat sisihin. Ako, I'm trying to sip my mouth kasi ayoko may masaktan. Kasi if I say something, maraming masasaktan, pero anong mababalik? Hindi naman babalik yung anak ko. Kahit makipag-battle ako, kahit na, i-fight ko yung rights namin, may babalik ba? Wala. Kaya, sana dun lang sa mga taong nagiging bitter, wag na, sayang lang yung energy nyo. Kaming mga magulang, kahit nasasaktan kami, magsasacrifice kami para sa anak. Hindi katulad ng asawa mo lang, girlfriend mo lang, or partner mo lang, or whatever it is. Wala yun. Hindi yun katulad ng bond ng magulang. Iba. Kaya yun lang ang masasabi ko kung sino man ang taong sinasabihan ko nito. Sana, I'm still hoping na sana, mag-change siya. Huwag siyang maging bitter. At sana maging considerate siya sa habang nabubuhay pa siya dito sa mundo. Yun lang ang tangi kong masasabi. Kaya sana lahat ng mga taong nagtatanim ng galit, sayang ang energy, sayang. Kaya para sa akin, as a mom, as a parent, I will sacrifice for my daughter. Nasasaktan ako every minute of my life, but I have no choice but to keep going and try to, be patient. Kasi yun lang ang pwede namin gawin sa ngayon. Wala na kaming iba pang inaasahan. Kaya, sa mga taong nakaka-experience ng katulad sa amin, hindi tayo kailangan magalit. Hindi tayo kailangan pagdasal natin yung mga taong hindi nakakaintindi para sa pinagdadaanan natin. Anyway, hanggang dito na lang uli, okay? My client is here. So, again, thank you so much for all my subscriber. Sa mga bagong mga nanonood right now, please subscribe, like, and share. And hit the notification para, you're always updated to my videos. And don't worry, I was end up giving you a problem. I'm just telling you because I was in a reality now. Hindi na ako yung katulad na dati na
puros mga fantasy lang yan. Pero pag dumating ito, wala nang fantasy. Everything is real. Okay? Take care everyone and God bless us all. Bye!